Magandang araw sa ating lahat at kasama natin ngayon ay ang Pura Paroko ng Our Lady of the Rosary Parish, Manaoag na si Reverend Father Jeron R. Geronimo, Order of Preachers. Magandang umaga po, Father Jeron. Good morning. Ayan, so meron tayong mga nakahanda pong interview questions para mas makilala kayo at ang parokya ng ating mga mag-aaral mula sa UST NSTP Civic Welfare Training Service, no? At para po sa una nating tanong, bilang pagsisimula dito sa ating interview, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili, ang inyong high school to college life, at kung paano ninyo nadama ang calling to priesthood at ang inyong pong unang naisip nang ma-assign kayo dito sa Manaoag? Ako ay taga Bulacan. Hindi ako native ng Manaoag at nag-aaral ako sa Dominican School, St. Dominic Academy sa Pulilan. Tapos nag-college muna ako sa Bulacan State University, naging teacher. Nagturo uli ako sa St. Dominic Academy for 3 years, tsaka ako pumasok sa loob noong 2011. At in between those years, naramdaman ko talaga na may calling ako nung naging convent boy. Kailangan ko kasi ng college ng susuporta sa aking pag-aaral. So, ganon. So, may blessing in disguise. May nag-introduce sa akin na mag-serve pa ng sakristan, tapos mag-duty ka sa kumbento from Friday to Sunday, then aral ka ng Monday to Thursday, ganon. So, primarily, nung nagsaserve ako sa convent, doon ko nakita yung buhay ng mga pari, yung dynamics ng buhay nila. Pero, yung aking Dominican background, yung aking upbringing sa high school, tapos nung nakapagtrabaho ko sa Dominican school, yun yung isa sa mga factors kung ba't nag-decide ako na pumasok sa Dominican order, sa Order of Preachers. So, ganun lang yung kwento nun. Wala namang nating so extraordinary hanggang sa, yun pumasok na ako, aral uli, lang katapos ang pag-aaral. Kuha ka ng philo, kuha ka ng teo, tapos mag-MA ka. Pero lahat namang yun ay geared towards sa, para sa preparation talaga yun para sa mission na kakaharapin pala namin, kakaharapin ko in the future. Kasama na doon yung pagiging parish priest. So, nung na-assign ako dito, hindi ko rin inaasahan yun. Kasi sa formation kasi sa Dominicans, maraming opportunities na pwede mong i-explore. Nandiyan yung pwede ka magturo, nandiyan yung maging administrator ka ng eskwelahan o campus minister, pwede ka ma-assign sa farm, pwede ka ma-assign sa kung saan-saan, pwede ka maging misyonero. Yung pagiging parish priest, hindi ko talaga inaasahan yun. Although, the parish has been one of my mundo nung ako'y kolehiyo pa dahil nagsaserve nga ako doon sa parokya namin. So, hindi ko talaga siya inaasahan. At naisip ko very challenging ang Manaoag sapagkat ang Manaoag ay ubod ng laking bayan na hindi katulad ng ibang mga bayan na may parokya na nahati sila sa iba't ibang division ng mga parokya. Ang Manaoag ay hindi pa nahahati sa ngayon. So, majority, 25, 26 barangays. Under pa rin siya ng one parish. So, malaki siya. In terms of management, in terms of logistics, in terms of human resource, malaki ang Manaoag. Katumbas niya ay 3 parokya sa syudad o maging sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan. Ganun kalaki, ganun kalawak, ganun ka-challenging at ganun din kalaki yung opportunities na pwede nating gawin dito sa Manaoag. Yun. Yan po yung inyong mga unang pumasok sa isip nyo nung ma-assign kayo dito. At makikita nga po ng mga estudyante din natin kung gaano kalawak itong lugar pag nagpunta na sila dito sa lugar, no? At para nga po sa mga kabataang nanonood, siguro bago sila pumunta, may ibabahagi niyo po ba yung very brief lang na history ng Our Lady of the Rosary Parish, Manaoag? Yes. Okay, ang unang nagtayo ng simbahan dito ay mga Agustinian, Santa Monica. Kung may pagkakataon kayong mabisita, yung lumang chapel ng mga Agustinians, yun yung sementeryo ngayon. So, matagal na yung simbahang yun, nandun sila. Kaya lang, nag-give up ang Agustinian, ibinigay ang ministry sa mga Dominicans. Ngayon, nung nandito na mga Dominicans, doon na nagkaroon ng vision. Na kung saan yung isang magsasaka, nakakita siya ng isang babae, dressed in gold, nasa ibabaw ng puno, at tumatawag. Tinatawag siya.
sabi niya magtayo ng chapel o ng church dito sa lugar na ito. Ayan, ito nakikita niyo. Ayan. So, ganun yung apparition na nangyari. And then from that day on, sinabi niya yun sa mga friars, tayo nga ng simbahan. At kaya yun, tinawag na the lady who calls, ang babaeng tumatawag. So, manawag, ibig sabihin, mantawag. Doon nanggaling yung ng lugar. Kumbaga parang sumakto na itong place na to ay lugar ng lady, ng Our Lady na tumatawag. The lady who calls. Ayan, nagkaroon na ng simbahan and later on, it has been given to the Dominicans hanggang ngayon yung pagmamanage dito, pag-administer dito sa simbahan na ito. Nagsimula yan sa maliit na simbahan lang. Until such time that there have been miracle stories na lumaki yung simbahan dahil dumadami na ang taong nagsisimba at yung balita tungkol sa mapaghimalang babaeng tumatawag kumalat na hindi lang sa buong Pangasinan hanggang sa iba't ibang mga probinsya dito sa North. Kaya ang tawag nga sa Manawag ay Pilgrim's Capital of the North. Ibig sabihin lahat ng mga pupunta ng norte, whether Ilocos, Baguio, etc., lahat dumadaan sa Manawag. Kahit na yan ay hindi pa nagagawa yung Tiplex o yung mga expressway, yung Manawag ay isa talaga sa mga focal point kapag ikay maglalakbay. Dumadaan dito yung mga naglalakbay para magpa-bless even before pa, tapos kapag humingi ng dasal, nagpapadasal, ganyan, may hinihinging himala, regardless kung ano pa yun. So, naging kumbaga parang naging hindi mo pa sabing stopover pero naging part na siya ng itinerary ng lahat ng mga nais mag-pilgrimage dito sa Northern Luzon. Yun. At kung iisipin nga po, no, isang paraan na rin nga ng pagtawag ng mahal na ina ang magiging activity ng mga estudyante natin dahil ito ay isang opportunity para mas makilala pa nga nila sa kanilang pagpunta ang bayan ng Manawag. No? At para naman po siguro sa mga locals dito, no, paano nabuo yung pananampalataya dahil sa mahal na ina, pananampalataya ng mga tao dito po sa lugar? Basically, according to sa mga kwento ng ating mga matatanda, most of them are answered prayers. Makikita niyo yan doon sa loob ng mural ng Basilica. Yung 4 na paintings na nandoon, these are the testimonies that has been handed over from one century to the other. So ito yung mga kwento ng mga unang deboto na kinip din ng mga tao sa puso nila, sa memory nila. Kaya ngayon ay ipininta dyan. So para wag mawala sa memory ng mga tao that this place, na yung mga nagdedebosyon sa mahal na ina, yung mga lumalapit kay Mama Mary para humingi ng dasal, yung mga panalangin nila dinidinig talaga. So magmula dun sa 4 na kwento na yan na makikita nyo nandun sa loob ng simbahan, mas lumaki pa ng lumaki yung mga himala na na-experience ng mga tao na nagdedebosyon dito. At hindi lang yung himalang ito, hindi lang ito nangyayari sa mga taga-Manawag, kundi nangyayari din dun sa mga nakatira sa labas ng Manawag, even dun sa mga nakatira sa labas ng Pangasinan. So, pwede kong sabihin na sa ganung mga answered prayers, mas lalong napalapit ang mga tao dito sa Diyos. No? Through Mary to Jesus, parang ganun yung principle na habang nagdarasal sila ng rosaryo, lalo silang napapalapit sa Panginoon. At yun din yung nagmo-motivate sa kanila para iayos yung buhay nila. So, yung mga himala na na-experience nila, kinukwento nila sa iba yun. Kaya hanggang sa kumalat yung debosyon. Kung mapapansin ninyo, ang Manawag, ito lang yung basilica o yung shrine na hindi nagpo-promote. Hindi kami gumagawa ng mga tarpaulin just to promote na itong simbahang ito ay mapaghimala, ganyan. Kung aalamin nyo lang ang kwento ng mga deboto dito, pag pinansin nyo, oral tradition. Ibig sabihin, yung na-experience ng mga lolo nila, pinapasa yan sa mga next generation. Kaya yung mga nagpupunta rito, makikita mo bata pa lang sila, dinadala na sila ng mga lolo't lola nila dito. At yun, ganun nila nakip yung memory ng devotion hanggang sa sila naman ngayon, yung mga present generation, yung pinapasa naman nila dun sa mga susunod pa. Kaya
malaking papel ng family eh. Malaki ang papel ng family at yung memory ng family doon sa mga answered prayers. Kaya even as far as Cebu, as far as Mindanao, as far as Leyte, as far as Samar, yung mga lolo't lola nila nagpupunta rito nung araw, lagi silang sinasabihan na, uy, pumunta kayo doon. So, malaking bagay yung oral tradition. At ano yung ikinakalat nila na itong lady na to na tumatawag, kapag nanalangin ka sa kanya, kapag sumunod ka sa kanya, ipagkakaloob talaga yung hinihiling mo. So, ganun. Yung mga himala, yung mga unexpected blessings, etc. etc. So, sa ganung paraan, lalong lumalalim. Siyempre, kung nababalitaan mo na ganun, lalong lalalim yung faith mo kasi most of them are answered prayers talaga. I mean, miraculously. Hopeless cases. Mga ganun. Naalala ko po nung bago mag-board exam, siguro hindi naman ako hopeless. Pero dumaan naman din po ako dito para magdasal, no? At nai-share lang din nga nung ninang ko nung nakaraang nagpunta kami na kaya siya naging devotee ay dahil after daw niyang maoperahan, may image daw siyang nakita at alam niyang si Manawagan. Kaya from time to time, bumabalik nga po siya dito, no? At ayan, Father, mag-iisang taon pa lang po kayo bilang Kura Paroko. No? Ano po ang pinakauna niyong napansin dito sa community and sa parish mismo? Yung parang konti nagsisimba sa mga barangay. Kasi ang Manawag kasi, syempre may basilika yan, pero it is also composed of basic ecclesial communities, yung mga bara-barangay, at sa bara-barangay may mga kapilya. So, yung mga nauna sa akin parish priest, yun yung naging objective nila, yung magtayo ng mga chapels. Kaya lang, unang napansin ko is parang kakaunti nagsisimba. So, ba't kaya? Hindi ako napatanong, ba't kaya? Ano kaya nangyari? Tapos, yun nga, napansin ko din na mukhang kailangan nating mukhang kailangan bumaba talaga uli sa mga barangay. The presence of the parish, kailangan i-rethink, i-reevaluate yung mga programs at na ang bawat programa ay magiging formative, not just simply an event. Kailangan maging formative yung mga gagawin natin magmula nung umupo kami at nung hinarap namin yung mga circumstances na ganyan at yun kasi naging una ko napansin Maraming magagandang programa dito sa parish na kailangan lang talaga siyang i-innovate. Tapos i-increase yung presence, i-increase yung mag-level up at saka maging innovative, to innovate, to increase, and to intensify. Yun. Kasi nung tinatnan ko dito, meron naman ng mga programa kaya lang, ang napansin ko, bakit hindi siya tumutugma dun sa mga, kung talagang nakaka-encourage ng tao, parang hindi dumadami yung mga nagsisimba. Tapos parang may gap between the BEC leaders and the people. Bakit ganun? Kasi pag walang nagsisimba, ibig sabihin parang may gap between the BEC officers and then the people. Paano ba natin mabibridge yung gap na yun? So, yun yung una ko napansin. Kaya, kailangan sigurong i-address yung gap na yun. At isa nga itong gagawin natin na to, yung pagbaba ng parokya sa tulong ng mga estudyante ng UST, pagbaba ng parokya sa grassroots level upang marinig natin kung ano yung mga hinaing. Yung mga hinaing, yung mga challenges, at even the faith stories of the people na mga locals dito. Yung mga locals dito. Yun ang una kong napansin at yun ang una kong gustong i-address na problema. To bring them back to the BEC chapels, to get in touch with them, and to know their stories. Kasi syempre, bago lang naman ako dito. Yes. Ayun. So, part nga rin ng lesson din naman ninyo, di ba, sa NSTP ay ang pagbaba, di ba? Part ito ng community development. At ang gagawin nga din natin ay, gaya ng sinabi ni Father, ay pagbaba dito sa community para ma-bridge nga yung gap o nakikita natin mga problema dito sa pamayanan. Bukod po ba doon, meron pa po kayong ibang nakitang challenge dito sa Manawag? Marami. Pero, syempre, kanya-kanyang henerasyon kasi, marami kasing factors bakit nagiging challenging. Pero ang gusto ko talagang i-work out ay yung a new kind of spirituality na they call this place as pinagpalang Manawag, pero and the devotion to
to Manawag has been propagated because so many answered prayers. So, ang nais ko sanang maging isa sa mga advocacy ng parish is not only to share the blessings, hindi lang yung maghanap tayo ng mga taong pwedeng tumulong sa atin tulad ng UST, NSTP na magsa-survey kung ano yung mga challenges sa mga grassroots levels upang makakuha ng datos nang sa gayon makarespond ng maayos yung parokya sa mga pangangailangan nila kasi hindi naman lahat ng basic ecclesial communities ay pare-parehas ang needs. Hindi naman lahat yan pare-parehas ang bigas ang kailangan. Hindi pare-parehas ay formation program ang kailangan. So, yun yung primary role ng UST NSTP para malaman natin kung ano yung kalagayan talaga. And then we can address them case-to-case basis kung ano yung pwedeng gawin ng parokya. Pero hindi tayo hihinto doon na i-answer lang natin yung prayer nila. Ang nais ko sana in the long run, sila din mismo maging answered prayer sa mga communities nila. Pero in order to become an answered prayer to your community, syempre, kailangan din nila maramdaman na nare-recognize sila, kailangan din nila maramdaman na napapakinggan sila, at kailangan din nila maramdaman na sa tulong ninyo na ang simbahan ay nakikipagtulungan sa pamayanan para sa hindi lang sa material growth, kung hindi pati sa spiritual life din natin. So kasi yun ang hindi dapat mawala sa simbahan. Na tumutulong tayo, yes. Pinakikinggan natin sila, yes. Pero yung formative spiritual dimension na hindi dapat mawala yun. Or else, para lang tayong LGU. O para lang tayong non-government organization na philanthropist lang tayo. Hindi natin sila natutulungan maging santo. Hindi natin sila natutulungan maging mabuting Kristiyano. Hindi tayo dole out. Well, lahat ng aspeto sana mapakinggan natin, ma-address natin. O, yun. So, I hope na ma-form natin yan through the years na pag sinabing Manawag Parish, no, hindi lang yan dahil nagsaserve ka dahil dininig yung blessing mo, kundi later on, marunong ka rin mag-ambag. Kaya ang sabi ko sa kanila, di ba? Ang mga taga-Manawag, hindi lang tinatawag dahil may magbibigay ng blessing, kundi ang mga taga-Manawag, tinatawag para ding mag-ambag. Makapag-devise tayo ng mga opportunities for them to realize that lahat ng klase ng tao pwedeng may maitulong. Lahat ng mga gagawin natin meron tayong pwedeng matutunan mula doon. So, yun yung pangarap ko sana para sa mga parokyano dito sa Manawag. Sana ay masimulan natin yan sa pamamagitan ng pakikinig muna sa kanila na gagawin ninyo ng UST bilang kapartner namin sa advocacy na to. Yes. Kung kaya, yung gagawin nga ninyong profiling ay hindi lang isang simpleng pagtulong or service, no? Dahil ang lahat naman ng programa, hindi lang ng simbahan, kundi pati na rin nga sa mga government or kahit naman sa mismong school, no? Nagsisimula sa pag-alam kung ano ang problema, ano ang status upang matugunan talaga natin ng mas matagal ang mga pangangailangan. Kung baga, may sustainability, di ba? At bilang pagtatapos po, no, para sa ating mga mag-aaral, bakit nga po ba mahalaga yung profiling na ito bago mag-implement ng programs and projects? Yeah. Yung pagdating sa profiling kasi, mahirap kasi magdesisyon nang hindi mo alam kung ano yung problema. Mahirap magdesisyon kung hindi mo alam kung ano yung capacity mo. Maghirap magdesisyon basta-basta na lamang na parang shotgun solution. Even in parish management, kailangan natin ng tinatawag na strategy. Kailangan natin yung datos o yung data. Nang sa gayon, mas maging tama yung desisyon natin. Yes, a parish or a basic ecclesial community, merong yung subjective aspect because it talks about faith experience sa mga tao. But even in their faith experience, we can get something valuable, data, na kapag yan ay kinonsolidate natin, pwede nating ma-maximize yan. Nasa gayon, malaman talaga natin saang aspeto pa ba natin pwedeng matulungan ng mga basic ecclesial community. At yun yung gagawin natin, no, sa pakikipagtulungan ng parokya, ng BEC, ng LGU, no? At kayo bilang mga Tomasino na magpipilgrimage dito sa Manawag at the same time ay tutulong sa mga natives sa locals ng Manawag na to listen to them, to listen to their stories, to listen to their challenges, and even to listen to their blessings
na maaaring mag-challenge din sa atin ano ba yung pwede pa natin gawin bilang isang pamantasan, bilang isang universidad na mag-outreach. Ano din yung mga pwede nating matutunan sa kanila ng mga faith lessons, no? Na pwede nating baunin pagbalik natin, no? After ng pilgrimage nyo, after nyo magtanong-tanong sa mga bahay-bahay, ano yung mga faith experience na pwede nyong baunin, no? Kasi yun yung ma-share nyo yun yung maiiwan sa inyo na pwede nyong pakinabangan later on. Tayo, hindi lang tayo nagpunta sa Manawag para magsabi ng ating prayers kay Mama Mary. Sana makapasa po ako ng board exam. Sana ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kasama yun syempre sa pilgrimage. Pero ang maganda nga kasi dito is, tingnan nyo, pupunta kayo dito. Syempre mananalangin tayo sa mahal na ina. Pero even before you do that, you become an unanswered prayer already to the people of the community. So tumutugma dun sa vision na gusto nating mangyari na ang mga taga-Manawag, hindi lang marunong magdasal, kundi marunong din mag-ambag. To become an answered prayer to their own fellow Manawagenyo. At kung ito'y ma-experience nila na kayo ay mga answered prayer sa kanila, you are willing to listen, you are willing to get the data that they need in order for the parish to help them appropriately, you become an answered prayer already to them. So, ganun yung component ng gagawin natin. Tinatawag tayo ni Manawag, probably may mga ipagdadasal kayo. Kamag-anak nyo na may sakit, gusto nyo makapasa ng board exam, o may mga pinagdadaanan. Yes. Pero at the same time, herein also, the lady who calls, tinatawag din kayo upang maging answered prayer din dun sa mga locals na mga taga rito. Manawag is more than a basilica. Manawag is a town. Manawag is filled with stories of people dun sa mga downtown. Gusto ko makita nyo yun. Na ang Manawag, hindi lang yan nakapokus sa Virgin. Ang Virgin Mary, may mga anak yan. Yun yung mga native ng Manawag na pupuntahan ninyo. Doon yung makikita kung anong sitwasyon ng mga tao. You can learn from them and you are provided by an opportunity for them to be helped. Sa pamagitan ng presensya ninyo sa kanila. Yun siguro. Ayan. Maraming salamat po, Father Jerome, no, sa pagbibigay ng oras at pagpapaunlak para sa isang interview. At nawa ay marami kayong natutuhan at nalaman na inyong babaunin sa pagpunta dito sa Our Lady of the Rosary Parish, Manawag. Maraming salamat sa pakikinig. See you soon!